Mula pa noong April 1 hanggang sa April 25, ang planetang Mercury ay gumagalaw na ng pabaligtad o reverse na maaaring magdulot ng mas matinding kairitahan at init sa lahat. Malamang, ito ay nararamdaman nyo na din. Kahit pa man ginagawa ito ng Mercury ng pabalik-balik ng ilang beses bawat taon, ang bawat pag-retrograde ng Mercury ay may sariling unique style of chaos o kaguluhan. Ayon sa article ng The Cut. Upang malaman mo kung ano ang nararapat gawin, maiging panoorin mo ang paksa natin ngayon tungkol sa Mercury retrograde in Aries. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ano ba ang Mercury retrograde? Ang celestial body o planetang ito ay kumukumpleto ng full orbit ng araw sa loob lamang ng 88 days. Kaya hindi coincidence na ang Mercury ay kilala bilang Diyos o deity sa Roman mythology na responsable sa komersyo, transportasyon, paglalakbay at komunikasyon. Essentially, pinanghahawakan ng Mercury ang lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng social media, text messages, email, at ano pa mang ibang uri ng pagpapalitan at kontrata. Sa pangkaraniwang pangyayari, ito ay magandang bagay dahil tinitiyak ng Mercury na ang lahat ay nagaganap ayon sa inaasahan. Ngunit, may mga pagkakataon na ang Mercury ay umiikot pabalik ng walang kontrol at lumilihis ng kanyang landas. Pero, hindi naman talaga. In reality, ang Mercury ay hindi umiikot pabalik. Ang retrograde motion nito ay isang optical illusion base sa bilis ng orbit ng Earth na nagsisync sa pag-ikot ng ibang celestial bodies. Sa katunayan, ang lahat ng planeta ay nagre-retrograde. Ito ay normal na parte ng cosmic rhythm. Ang Mercury retrograde ay ang pinakamadalas at mas notorious. At kapag ito ay dumaan na sa isang visual distortion, tayo din ay nagkakaroon ng kaguluhan. Ano ang dapat nating malaman tungkol sa Mercury retrograde? At dahil ang Mercury retrograde na ito ay nagumpisa na noong April 1, ito ay naganap sa ilalim ng Aries sign. Ang unang sign ng zodiac na ito ay maalab at masigla. Ang sign na Aries ay tinaguriang may ugaling lumulundag muna bago mag-isip. Nakilala na may impulsive, reactive nature. Sa kabilang banda naman, ang Mercury sa Aries ay matapang, matatag at madamdamin. Ang pagtatambal na ito ng Mercury at Aries ay walang takot na magpahayag ng damdamin, magbulgar ng mga hindi makatotohanan at willing gumawa ng bagay kahit pa hindi pabor sa kalooban. Ang negative impact naman nito ay ang pagiging arogante o loud, padalos-dalos ng desisyon, pagpapahayag ng gusto ng hindi pinag-iisipan ang maaaring maging outcome, at palaging una sa pagpaplano kahit hindi alam ang kakahinatnan nito. Ang mga challenging qualities na ito ay natural na lalakas o mag-a-amplify sa loob ng Mercury retrograde sa mga tao. Sa loob ng 3 linggong ito, inaasahan na may mga taong makakaranas ng mga nabanggit kong ito. May iba na magsasabi ng mga bagay na hindi nila intensyon na sabihin. Kung titingnan natin, ang mga ito, minor inconveniences lang.
ngunit maaari itong humantong sa malaking kaguluhan. Ang communication breakdowns ay posibleng magresulta ng full-blown temper tantrums. At dahil ang Aries ang unang zodiac sign at tinaguriang pinakabata o baby, mauuwi tayo sa pakiramdam ng pagiging immature sa panahon ng Mercury retrograde na ito. Kahit pa man malaking sakit ng ulo ang retrograde na ito, ang kalamidad na ito ay palaging manageable. Kung tayo ay magiging consciously aware o mindful sa bawat magiging kilos natin sa araw-araw at palaging magdo-double check sa ating mga kinikilos, sinasabi at pakiramdam, posible na ito ay ating maiwasan. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan sa anupamang challenges na pumasok sa ating ngayon, maging kalmado. Huwag paapekto sa init at ingay ng kapaligiran. Iwasang maghinala, manghusga, mag-assume at mag-akusa ng walang basihan. In short, iwasan ang drama, ang human control drama. Dahil mapupunta talaga tayo sa delubyo kung tayo ay magpapadala sa init ng ulo, sa pride, sa emosyon, at sa maingay na ego. Practice breath works like inhale and exhale 10 times kung nasa gitna ng mga mainit na sitwasyon. Huwag makipagsabayan ng silakbo ng damdamin sa mga nakakaengkwentro, matutong makinig, maging passive, at maging pasensyoso. Dahil alam naman natin na kapag tayo ay pumatol sa ganito, tayo din ang talo. Mabuti na yung umiwas sa mainit na diskusyon kaysa mauwi sa malaking conflict o makagawa ng bagay na pwedeng pagsisihan natin sa bandang huli. Sa ganitong senaryo ng Mercury retrograde, para sa mga bukas na ang pangunawa at pag-iisip, maging alchemist. Ibig sabihin nito, a person who can transform something bad into good or vice versa. Ngunit sa pagkakataong ito, maging wise alchemist. Out of the difficult situations we face right now, turn it into a wonderful opportunity. Ang positive aspects ng tambalang Mercury at Aries na ito. Maging matatag. Take calculated risks. Speak up for yourself with compassion and open understanding. Hasain ang iyong leadership skills. Dahil ang Mercury in Aries ay inaanyayahan tayo na ipagdiwang ang ating authentic self o totoong sarili. Kaya huwag matakot na ipahayag ang inyong mga ginugusto, pangangailangan at minimithi. Kahit hindi kayo agad maintindihan ng iba sa una, hayaan nyo lang at huwag ipilit agad-agad ang mga ito. Hintayin ang tamang panahon o divine timing sa mga bagay na inyong gagawin. Make sure na ang mga hakbang na inyong gagawin ay tunay na makakabuti para sa inyo at sa lahat. Bago tayo magtapos, ipaparating ko lang sa inyo na ang lahat ng mga kaganapan ngayon ay hindi lang dulot ng Mercury retrograde. Although malaking factor na din ito. Ang ating atmosphere sa panahong ito na mainit na panahon ay mas nakaka-amplify pa sa ating pakiramdam, iniisip at kinikilos. Ang tendency natin ay maging irritable, bugnutin, agresibo, mapusok, mabilis kumilos, mag-isip, magdamdam at magdesisyon. Kapag nagpapadala tayo sa mga puwersa ng enerhiyang ito, makakapaghatid ito ng malaking kaguluhan o gyera, di pagkakaunawaan at miserableng buhay. Panatilihin lang natin palagi na palawakin ang pangunawa, pagmamahal sa puso, pagpapakumbaba, pagiging kalmado at paniniwala sa ating mga sarili na kaya nating malampasan ang lahat ng pagsubok na ito ng may katatagan ng kalooban.
Kung magagawa natin ito sa ating buhay, retrograde man o hindi, magkakaroon ng pag-unlad ang ating mga sarili. Ang mga positive energy na ating ibinibigay sa mundo ay ibabalik din sa atin ng mas higit pa sa inaasahan. This will lead to abundance in all aspects of our lives. Kaya palaging tandaan, stay positive, take and give out love only, and find light in the midst of darkness. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.